promises God has made. They are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us for the glory of God. Sige po, sabay-sabay po natin uling basahin. 1, 2, 3. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. No? Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng Amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. No? Nang ibig sabihin nito, mga kapatid, na ang hindi natitinag na pangako ng Diyos ay sa pamamagitan po ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo. At dahil dito, nakakasagot po tayo ng Amen. No? Pero paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Kaya ngayong umaga, ay isi-share ko po sa inyo ang patungkol sa isang hindi natitinag na pangako ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po sapagkat hindi po aksidente yung aming pagpunta rito, Panginoon. Ito po ay inadya mo at ibig namin na pumunta kami sa iyong bahay, sambahan upang sama-sama po kaming magpupuri at mananambahan sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya at salamat po higit sa lahat sa iyong pangako, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, anuman po, Diyos, ang aming pong kalalagayan, kung ano po ang aming sitwasyon nung pumunta po kami sa lugar na ito, ay magiging iba po kami, Panginoon, paglabas po namin ng simbahang ito, sapagkat ikaw ang Diyos na tumutugon ng lahat ng panalangin. Lord, salamat po, Ama. Gabayan niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Palapakan po natin yung Lord. Pwede na po tayo makaupo. Amen. Praise God. No? Ang gusto ko pong i-share sa bawat isa sa umagang ito ay patungkol po sa isang pangako. No? Pangako. At yung pangako po are sometimes unpredictable. Tama po ba? No, lahat po tayo dumating sa pagkakataon na lahat po tayo ay nangako, no? Sa isang tao, sa isang mahal sa buhay, o maging sa Diyos nangako po tayo. Tama po ba 'yan? Pakiyug-yug nga yung kasama mo, baka inaantok pa, no? Nangako na po ba tayo? Amen. Hindi po tayo nangangako. Nangako na po ba tayo sa isang tao o sa Diyos? Amen po ba? Yan, parang di pa yata nagigising. Tapos sa pangakong yon, mga kapatid, tayo po ba ay break ba natin yung pangako na yon? O nakapag-break na po ba tayo ng pangako? Amen. Ako po nakapag-break na eh. No? Maging sa pangako ko sa Diyos, may mga pagkakataon na bi-break ko. No? Why? Kasi po, ang pangako ay kadalasang unpredictable. Kasi hindi natin alam, no, kung ano yung pwede mangyari pagkatapos po ng pangakong iyon. No? Maaaring naging okay tayo o naging hindi. So kung ano po yung naging kahihinatnan nung pangyayaring iyon, kaya tayo nangako, yun po ang magsasabi kung i-break natin o i-make po natin yung pangako. Tama po ba? No? So, promises are easy to make and often easier to break. Okay? But generally, a promise is hard to keep. Okay? It's hard to keep. So, keeping a promise is really hard, no? For one reason, so many people break them. Of course, there are maybe they gave their promise to get something they wanted. Kaya ka nangako kasi may gusto kang makuha o matamo, no? But after na makuha mo ito, ay hindi mo na iniisip kung o hindi mo na
you no longer feel the need to honor that promise, no? Or maybe when they gave their promise, they really intended to honor it, no? Tayo pa pag nangangako, talaga namang intention natin pag nangako tayo, tutuparin po natin yung pangakong iyon, no? Pero pag natamo na nila, mga kapatid, no? Kapag ka nagbago po yung sitwasyon, hindi po nangyari yung dapat pong mangyari, they realize that keeping their promise will be harmful to them. Hindi na magiging maganda, and breaking it will benefit them. Halimbawa, kung hindi ko tinupad yung pangako ko, mas hindi ako mahihirapan o mas makikinabang ako. So they break their promise, no? Regardless of the reason kung bakit ang tao binibreak niya po yung promise, no? It is undeniable that promises frequently get broken. Lahat po tayo naka-experience na nito, no? And it happened to all of us, no? And we have all done it many times. Minsan, isang beses, dalawang beses, minsan nadadalas na po tayo nangangako pero hindi natin nasusunod, no? We know it firsthand, no? That sometimes to keep a promise, yung talagang napakahirap po, no? Especially if it costs him something, makikita po natin yung diferensya, no? Kaya po sa kabuuan po, no, ng mga tao na nangangako, kapag po tinupad niya yung pangako na yun, mapapansin natin marunong siyang tumupad ng pangako sapagkat manonotice po natin kasi lahat po tayo promise breaker. Amen? Sabi mo sa katabi mo, promise breaker ka. Ano? Kailangan po nating i-admit, no? Yung problemang ito upang magkaroon po tayo ng kasolusyon para hindi na po mangyari ito, no? The Bible warned us about keeping our promise. Okay? May sinasabi po yung Bible patungkol po sa pagkikip ng promise. Sabi po sa Matthew chapter 5, no, verse 34 to 36, but I tell you, when you make a promise, don't try to make it stronger with a vow. Okay? Don't try to make it stronger with a vow. Pag nangangako ka raw, wag mo raw patatagin ito ng isang parang vow, parang kasiguruhan, no? Don't make a vow using the name of heaven because heaven is God's throne. Don't make a vow using the name of the earth because the earth belongs to Him. And don't make a vow using the name of Jerusalem because it also belongs to Him, the great King. Verse 38, and don't even say that your own head is proof that you will make your promise. No? You cannot make one hair on your head white or black. No? Sabi rito, no, huwag kang mangangako. No? Pag ikaw daw po ay mangangako, ay huwag mo itong patatagin sa pagitan ng isang vow. No? Much so in making a promise to God. No? Alam niyo po yung Ecclesiastes chapter 5, it focuses heavily on being careful about making promises. No? Sabi po sa may verse 4 to 7, sabi rito, if you make a promise to God, okay? So if you make a promise to God, don't be slow to keep it. No? Wag natin patagilin. God is not happy with fools. So give God what you promise. Kapag nangako ka sa Panginoon, tuparin mo, no? It is better not to promise anything than to promise something and not do it, no? Marami po na nangangako sa Diyos, Panginoon, pag tinugon mo yung aking panalangin, simula ngayon hindi na ako mawawala sa church. Araw-araw na akong a-attend, no? Pagkatapos hindi ka umattend, no? Paano mangyayari, mga kapatid? Sabi rito, sana huwag ka nalang mangako kung mangangako ka rin lang at hindi mo ito susundin. No? Verse 6, don't let your words cause you to sin.
Don't let your words cause you to sin, and don't say to the priest at the temple, I didn't mean what I promised. Sinabi nyo kay Pastor Lodwin, Pastor, simula ngayon, may involved na ako, no? Pero hindi naman natin tutupadin, no? If you do, God will become angry with your words and will destroy everything you have worked for. Kapag daw break po natin yung promise natin sa Diyos, magagalit ang Diyos. No? Magagalit ang Panginoon sa atin and will destroy everything that you have worked for. Many useless promises are like so many dreams. No? They meant nothing. And you should respect God. No? Mga kapatid, this is the promise towards God. Ibig sabihin, pag meron tayong sasabihin sa Panginoon, dapat daw po natin siguruhin na lahat ng sasabihin natin, lahat na ipapangako natin, tutuparin natin. Sapagkat kung hindi natin ito tutuparin, magagalit ang Diyos. At kung ano man yung pinaghirapan natin, o ano man yung mga nagawa na natin, ay mawawala. Sabi ng Bible. No? So, what happened if you don't keep your promises to God? What happened if you don't keep your promises to God? Sabi po sa Deuteronomy chapter 23, verse 21 to 23, when you make a promise to the Lord, no, your God, don't be slow to pay everything you promise. No? The Lord your God will demand that you pay it. No? You will sin if you don't pay what you promise. No? Nagkakasala daw po tayo pag hindi natin tinutupad. And if you don't make a promise, you are not sinning. Pag hindi ka nangako, hindi ka magkakasala. But you must do what you say you will do. If you choose to make a promise to the Lord your God, you must do what you promise. Ang ibig sabihin lang po dito, that when you make a vow to the Lord, be quick in doing it. Gawin na natin kasi po, alam niyo po, pag nangako ka sa Panginoon at tumatagal, no? Nagkakaroon po tayo ng minsan temptation na wag na lang natin tupdin. Kasi ang haba na matagal na So kung halimbawa nangako po tayo sa Panginoon, dapat all at once, dapat po ay tutuparin po natin, no? Kasi po pag hindi daw po natin tinupad, base po sa verse na ito, you will be guilty of sinning. Okay, so mabigat na po yung ating pinag-aaralan. Una, sabi, huwag kang mangangako. At pangalawa, lalong huwag kang mangangako sa Diyos na hindi mo kayang tuparin. No? Ang tanong dito, why can't we keep our promises? No? Because sometimes we get sidetracked by other things. No? Minsan nangako tayo, pero dahil sa may mga hindi natin alam na mangyayari sa hinaharap, nasa sidetrack po tayo, we lose interest when we realize that keeping our word is harder than we expected. We don't have enough time or meron pong mga conflict. Kaya po hindi po natin ito natutupad. We lack the power to do what we have said we would do. No? Yan po yung tao. But God is not like that. Ang Diyos po, hindi ganon. No? God doesn't promise and then change His mind. Ang Panginoon po, never po siya nangako at nagbagong isip. No? Ang lahat ng pangako ng Diyos ay hindi natitinag. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay unshakable. No? That when God says something, that settles it. No? Hindi na kailangan ng proof sapagkat nangyayari at mangyayari. No? In fact, ang sabi po sa Bible, sa Numbers, God is not a man, He will not lie. God is not human being, His decision will not change. No? If He says He will do something, then He will do it. Malinaw? Then He will do it. If He makes a promise, then He will do what He promised. Okay? Ang Diyos daw po, hindi raw po siya katulad ng tao na pabago-bago ang isip. Hindi raw po siya katulad natin na nangangako,
pero hindi tinutupad, no? Hindi po nagbabago ang Diyos, no? Sabi sa Bible, I, the Lord, change not. Amen? So, people may break their promises, but God never break His promises sa atin, no? When He says He will do something, He will do it. Amen? Kaya po hindi tayo dapat magsawa sa pananalangin sa Diyos. At kung nananalangin daw po tayo sa Diyos, dapat po meron kang pangahawakang pangako ng Diyos. Marami pong pangako ang Diyos sa Biblia. Sino po nakaalam nun? Amen? At lahat ng pangako na iyon ay magiging epektibo sa iyo kung alam mo yung pangako. Ibig sabihin, kailangan mo magbasa ng Biblia, hanapin yung pangako, panghawakan yung pangako, upang yung pangakong iyon ay maging katuparan sa atin pong mga panalangin. Naintindihan po natin mga kapatid, dapat po nagbabasa ng Bible. From the Old Testament hanggang New Testament, dapat po binabasa ang Bible, sapagkat doon lang po natin matatagpuan ang lahat ng pangako ng Diyos. Kung sinasabi po namin dito sa pulpito, ang lahat ng mga pangako ng Diyos, no, mas magiging effective po yan kung masisiguro po natin na nasa Bible talaga dahil binasa po natin. Amen? Iba po yung tagapagturo na banal na spirito. Sapagkat kung binabasa po natin yung Bible at yung banal na spirito ang nagtuturo po sa atin, matatag po yan, mga kapatid. Kami po, we just encourage, no? We tell the good news of Christ, of God. Pero po, ang higit na makapagpapatatag sa bawat isa sa atin, patungkol po sa mga promises ng Panginoon, ay yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Amen? Ang tanong po dito mga kapatid, gaano kadalas ka ba, o gaano kadalas yung minsan? Hindi, gaano kadalas ka ba nagbabasa ng Bible, o minsan lang? Amen? Alam niyo po, meron pong isang man of God, no? Sabi niya, pag lumalabas daw siya ng bahay, lagi po siyang may hawak na pangako ng Diyos. No? Sapagkat paglabas po natin ng tahanan po natin, hindi natin alam po ano yung pwedeng mangyari. Di natin alam. Alam niyo po, sa Amerika po, may isang tao na matanda na po siya, na every time po na lumalabas po siya ng tahanan niya, meron po siyang certain na parte ng kalsada na tatapakan niya lang. Kasi sabi niya, ito malas to, hindi ko tatapakan to, ito okay to. Kasi may nagsabi sa kanya. No? At meron po nag-share sa kanya na isang pastor, ang sabi niya, na sa tao walang malas. No? Pero, kayang gawin ng kaaway na maging hindi maganda ang iyong sitwasyon, pero hindi yan kamalasan. It is a challenge. No? Sapagkat kung ipagkakatiwala natin sa Panginoon yung paglabas natin ng bahay at meron po tayong pangako nang gagaling sa Kanya, kapatid, hindi tayo maaano sapagkat hawak natin yung pangako ng Diyos. Amen? So gaano kadami ang pangako ng Diyos sa Kanyang salita? Sobrang dami. Walang makakabilang. No, sabi nila, 3,600, 4,000, 5,000. No, mga kapatid, ang daming pangako ng Diyos na pwede mong panghawakan araw-araw. Sa isang taon, 365 lang ang araw. Libo ito, mga kapatid. No? So I challenge everyone, mga kapatid, na pagka lalabas po kayo ng tahanan o kaya magdidebosyon po kayo, gawin po ninyong panghawakan ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat sabi ng salita ng Panginoon, ang Panginoon hindi po siya nagbe-break ng promise. Lahat po yan mangyayari kung alam mo. Diba? Last time, sabi ko po sa inyo, kung hindi mo nabasa sa Biblia na ang Diyos ay manggagamot, no? Pero pangahawakan mo, hindi ito magiging epektibo. Why? Kasi hindi mo pinanghawakan yung salita ng Diyos. Amen? So, importante po na meron po tayong hawak na pangako ng Diyos. No? Kaya nga, kanina po, yung binasa po natin, ang sabi po, for no matter how many promises God has made. No? Kahit gaano karami, no?
yung mga pangako na ibinigay ng Diyos, no? Siguro isipin natin, sa sobrang dami ng pangako ng Diyos, baka nakalimutan niya na, no? Ang Panginoon po, hindi po ulyanin, no? Nandiyan po, alam po lahat ng sinasabi ng Panginoon. Ako po, ilang taon na rin po ako, minsan pag may sinasabi ako, minsan nakakalimutan ko. Pero ang Diyos hindi, no? Sabi niya, no matter how many promises God has made, they are yes. Hindi no, hindi maybe, kung hindi yes, no? Kasi pangako niya na yan eh. Hindi siya nagbabago eh, no? Pero ito po ay sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kaya nga po, hindi po ba kayo nagtataka kung bakit lagi tayo nag-amen mga mananampalataya? No? Bakit may amen? Lagi na lang yung mga Kristiyano, amen ng amen. No? May tinatanong lang, amen na kagad, puro amen. No? Dahil, mga kapatid, pinahawakan po natin yung salita ng Diyos. Kaya po, and through Him, the amen is spoken to the glory of God. Amen. So kaya tayo nag-amen kasi lahat ng mga pangako ng Diyos, no, ay tutuparin niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No? Amen. So whenever we pray, no, di ba, nagpe-pray tayo. Minsan, may narinig po ako isang kapatid na kumakain kami. Sabi ko, ikaw mag-pray. Lord, salamat po sa mga pagkain ito. Yan. So tagal namin, walang kasunod, puro salamat sa pagkain, ganun lang. Walang in Jesus name. Walang in Jesus name at walang amen. No? Pero sabi ko sa kanya, susunod na magpe-pray ka, importante yung pangalan ni Jesus. Mamaya explain ko po sa inyo. At yung amen ang magpapatatag ng panalangin na iyon. Amen po ba? Amen. So every time nakakain kayo, o kaya may gagawin kayo, o kaya mananalangin po kayo, dapat ang dulo, in the name of Jesus, amen. Okay? So sabi po ni James MacDonald, sabi po niya, a promise is the assurance that God gives to His people so they can walk by faith while they wait for Him to work. No? Sabi, ang pangako daw, no, ng Diyos ay isang assurance na ibinibigay niya sa kanyang mga tao o His people upang sila po ay lumakad ng may pananampalataya habang naghihintay silang kumilos ang Diyos. Amen? So, may pangako na mga kapatid, hindi pa tayo pinapanganak, no? Hindi pa tayo mananampalataya, nandiyan na yung pangako ng Diyos. No? That is the unshakable promises of God. No? Sabi rin po ni George Parson, no? A command, dito pinakita niya po yung difference ng command and a promise. No? A command from God is something we should do. No? A promise from God is something God will do. Is something God will do. A command must be obeyed. A promise must be believed. And when God gives a command, He says, you will. You will. No, gagawin mo ito o gagawin mo yan. When God says a promise, He says, I will. I will. No? Kaya nga po, sa ngayon pong araw na ito, as we end our series Unshakable, no, I will share to you about one of the God's unshakable promise. One unshakable promise. Ito po yung pangako ng Diyos na isa sa maaaring pinakamahalagang pangako ng Diyos na ibinigay niya po sa atin. No? In the book of Matthew, 11 different times, no, sinabi po, dinescribe po ni Matthew, an event from the life of Jesus as being the fulfillment of what God has promised in the Old Testament. No? 11 times, sinabi po ni Matthew, yung mga event, no, sa buhay po ni Jesus na nagpapakita po ng fulfillment ng Diyos sa kanyang mga pangako sa Old Testament. No? 11 different times. No? Sinabi po ni Matthew yung event na yon at sinabi niya, sinundan niya ng salitang, this took place to fulfill what God has said long ago through the prophets. So whenever meron pong sinasabi, no, si Matthew,
At kinukot niya po ito sa Old Testament patungkol po sa isang pangako na yon. No? It's important to understand the basic story of the Bible. Ano po ba yung basic story ng Biblia? No? Na nagko-contain ng mga pangako ng Diyos. No? Gusto ko pong isum it up in just one phrase. No? The basic story of the Bible is that God kept all His promises. The basic story of the Bible is that God kept all His promises. The Bible is divided into two parts. Ano po yung una? Old Testament at New Testament. No? The New Testament was written after Jesus died and risen from the dead. No? It tells the story about His life. And it tells about the beginning of the work of the church and about what is going to happen in the future. Yun po yung Old Testament, no? Yung brief description ng Old Testament. Ibig sabihin, yung buhay po ni Kristo, yung pag-uumpisa po ng simbahan at kung paano po ito lumaganap, at yung future po natin pagkatapos po ng buhay na ito. No? It shows Jesus as the long-awaited Savior, no? Who God had promised that He would someday send. No? Dito pinapakita rin po yun. No? What we need to understand, however, is why is God would promise to send a Savior in the first place? No? Bakit kailangan mangako ng Diyos, no, na magpadala ng isang manliligtas dito sa lupa? No? Ba't kailangan pa? Siya yung creator. Di ba natin tinatanong kung bakit kailangan? No? Who God has promised, no? What we need to understand, no, that we mankind need a Savior. Kailangan po natin ng manliligtas, no? We need to be saved. Why? Because tayo po ay makasalanan. Ang mundo po ay punong-puno ng kasalanan. And so dahil dito, kailangan po natin ng short reflection of the first part of the Bible, the Old Testament. No? Kasi sa Old Testament pa lang po, makikita na po natin yung pangako ng Diyos na kailangan niya magpadala ng manliligtas. No? So the Old Testament was written more or less 400 years before Jesus was born. Okay? It tells the story of God's creation, interaction with early mankind, and the choosing of the Jewish people para po sa pamamagitan po ng Jewish nation na ito ay mapupunta po dito sa lupa ang ating Savior sa pamamagitan po nila. No? So, when God created our world, no, and the first people, sino po yung unang dalawang tao? Sino? Adam and Eve. No? Adam and Eve. No? Lahat, nung create po ng Panginoon, yung pong mundo, He made everything good and perfect. Tama po ba? No? First day, second day, pagka na-create na po yan, sinasabi ng Panginoon, and it was good. Amen? So lahat po nung creation ng araw, mabuti. Lahat po nung creation ng araw, maganda. No? Lahat po yan ayon sa plano at kagustuhan ng Diyos. No? At ang ibig ng Panginoon na ang tao ay mabuhay kasama niya habang panahon. Yun po yung plano ng Diyos. No? Lahat po ng tao na mabubuhay ay kasama niya forever. So He created Adam and Eve and placed them in a perfect world. No, wala pong there was no sickness, there was no hate, there was no problem, wala pong conflict, no? And there was no death. Okay? Tatandaan niyo po yung creation na yan, ha? Yung creation ng Panginoon, it was a perfect na bagay na dapat naintindihan po natin, no? We supposed to live in a perfect way, no? Nung time na yon, no? Adam and Eve
were created to live forever with God. No? But in the midst of all that perfection, Adam and Eve violated the one thing that God told them that they could not have. Nag-violate po si Eva at Adan, no? Kasi sinabi po ng Diyos na huwag silang kakain ng prutas doon po sa puno na nakatanim sa gitna ng paraiso. Natandaan niyo po yung kwento na yan? No? Sabi, lahat yan, lahat yan, pakinabangan niyo, lahat yan, galawin niyo lahat. No? Wag lang ito. No? Wag lang itong bagay na ito. Wag lang itong puno na ito. No? And God told them to stay away from that tree. Okay? At alam po natin yung nangyari. The devil tempted Eve. Okay? Sino po yung unang nagkasala sa Bible? Sino? Eva? No, it is the serpent. Okay? Kasi siya yung nag-tempt. Okay? So, the devil tempted Eve, and she began to look at the tree. At habang nagsasalita po yung serpent, dinidescribe niya yung mangyayari. Nakatingin po si Eva doon po sa may prutas, hindi po siya apple. At sabing ganon ay sobra siyang natakam. No? It looks so good, and so she ate some. Kumain po siya because of that deception. And she took some to Adam, and he ate it too. So nangyari, mga kapatid, they disobeyed God. No? That is where sin entered. Yung kasalanan ay pumasok. No? And when they did, no, nung ginawa po ito, sumuway po yung dalawa, the world changed. No? We call this the fall. Sabihin po natin the fall. Okay, the fall. No? Because they fell from God's perfection. Nawala po sila sa God's perfection. At nagpapatuloy po ito hanggang sa kasalukuyan. No? We live in a fallen world. Kaya nga, meron tayong karamdaman, may conflict, may gulo, may lahat na nangyayaring hindi maganda na supposed to be perfect world, no? Ay nangyayari ngayon because of that fall. Amen? Naintindihan po natin? Nakakasunod pa po? Amen? So, even worse, mga kapatid, no? The world has become corrupted because of this. No? Where once there was no disharmony or problems or hate, now those things are everywhere. No? Hindi po exempted even in the church. No? And disease entered in our world, and decay and death. Dati po walang death. No? And even worse, God was in a sense pushed out of life's equation. Meaning, ngayon po sa panahon ngayon, kapatid, pakinggan nyo maigi, minsan option na lang si Lord. Option na lang si Lord. Minsan, ginagawa muna natin yung paraan, yung sarili natin paraan, at pag wala na tayong magawang paraan, saka lang tayo lumalapit kay Lord. Na ang dapat, ang nangyayari po sa atin, inuuna muna natin si Lord, no, upang yung paraan manggaling po sa Kanya. Amen? So, God cannot be, at alam niyo po, God cannot be in the presence of sin. No? Because He is holy. And we sometimes say that there is nothing that God cannot do. Sino naniniwala na there's nothing that God cannot do? No? Alam niyo po, that is not entirely true. That is not really true. No? God cannot violate His nature. God cannot violate His nature. No? Which means that there are several things that God cannot do. There are several things. For example, no? Because God is always true, that means that God cannot lie. Tama? Sabi po sa Bible, these two things cannot change. No? God cannot lie when He says something, and He cannot lie when He makes an oath. No? So these two things are a great help to those who have come to God for safety. They encourage us to hold on to the hope that is ours. No? And because God is holy, He cannot sin.
He cannot sin, no? He cannot do it, no? It would be impossible for him. And he cannot be in the presence of sin. He cannot be in the presence of sin. The Bible says that God is a holy God, and that the only people who can come into His presence are those who are holy too. No? Sabi po sa Bible, who may worship me in your sanctuary, Lord, who may enter your presence in your holy hill, no? Those who lead blameless lives and do what is right, speaking the truth from the sincere heart. Okay? So, balik po tayo kay Adam and Eve, no? After the fall, doon po nagkaroon si Adam at Eve ng matinding problema. They were not blameless anymore. Dahil po nagkasala sila. They had sinned by disobeying God, no? Ang ibig pong sabihin nito ay hindi na po sila pwede sa presensya ng Diyos, no? Na ang ibig sabihin din po nito, na kapag sila po ay namatay, sila po'y pupunta ng impyerno, no? Away from the presence of the Lord. Not just Adam and Eve, but everybody, no? Their children, their grandchildren, their great-grandchildren, and so on, down to us today. Hanggang ngayon, sa panahon na ito, na kung mamamatay daw po tayo, no, because of that sin, ay pupunta po tayo ng impyerno, no? None of us are blameless or righteous. Why? Because all of us have sinned. Lahat po tayo nagkasala, no? Walang taong pwedeng magsasabi na siya po ay hindi nagkamali, nagkasala, nagkulang. That means that no one can come to God's presence. Yun po yung problema po natin hanggang sa part na ito, mga kapatid, no? Because of that sin, no, ay wala po tayong pagkakataon na muli makabalik sa Panginoon, na maibalik yung dating sitwasyon ng tao sa Diyos, no? Subalit, ito po yung magandang nangyari, no? Hindi po hinayaan ng Diyos at mag-give up siya sa mga bagay na deserve po na mangyari sa atin, no? So ano ginawa po ng Panginoon because of that fall, because of that sin? He made an unshakable promise. He made an unshakable promise, no? That someday He will send a Savior into the world who will save us. Okay, that someday, that one unshakable promise is that someday, God will send a Savior, no? Nagapagligtas sa mundo, na magliligtas sa atin, at ibabalik tayo sa piling ng Panginoon habang panahon. No? Yun po yung kasiyahan na dapat po natin makita, sapagkat nagkaroon po sa isang hindi natitinag na pangako. No? And the rest of the Old Testament explained on how God arranged, no, lahat ng mga bagay so that a Savior could come to us para sa ating lahat. No? All that happened in the Old Testament, no, all that happened, no, sa Old Testament ay nagpo-point, no, para po sa coming of the Savior. No? And all along the way, over and over, God making His promises that someday a Savior will come. No? Someday perfection will be restored. Someday people and God will once again enjoy close fellowship. Someday. No? And one of that promise is in Isaiah. Sabi po dito, for a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on His shoulder, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Kung papansinin po natin yung verse na ito, mga kapatid, hindi niya sinabi soon. Hindi niya sinabi na sa New Testament. No? Pero sinabi rito na ipapanganak ang isang bata. Meaning, mangyayari.
Meaning, hindi ito pwedeng matinag. Mangyayari at mangyayari ito. Walang delay. No? That is one unshakable promise of God. No? So we can fairly say that the message of the Old Testament can be summed up with one unshakable promise na nanggagaling sa Diyos. A Savior is coming. Sabi mo sa katabi mo, a Savior is coming. No? And when He comes, He will make everything right again. No? Magiging okay na po ulit tayo ng Diyos. No? So, what the Gospel of Matthew does is to tell something that Jesus did or said. No? And then explain that those action or words of Jesus being fulfilled, no, was written in the Old Testament. Pag may ginagawa daw po ang ating Panginoon at may sinasabi siya, minimension niya po yung word na nanggagaling po sa Old Testament, no? Sabi po sa Matthew chapter 1 verse 20 to 23, but after he had considered this, no, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. He will give birth to a son, and you will give him the name Jesus, because he will save his people from their sin. Pero tingnan niyo po yung word sa verse 22. Sabi po dito, all this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. No? Ibig sabihin, doon pa lang sa Old Testament, ito na po yung sinasabi. No? The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Saan po natin makikita yon? Sa Isaiah chapter 7, verse 14. Isaiah chapter 7, verse 14. So, if Jesus is the Savior, that means that we can we can be made right with God again today. No? We don't have to go to hell. And we can live forever the way God intended. No? Why? Because God kept His unshakable promise to us. Okay? So, very important po yung message ng Old Testament, no? Lahat ng Bible, no? Lahat ng pangako ng Diyos, tinupad niya. Tinupad niya. And there's one final thing I need to say, para po, bago po natin i-end yung series na ito, no? Kanina po, sabi ko po sa inyo, na ang Biblia po can be summed up in just one phrase. God kept all His promises. But let me share to you a quick word about that kind of promise God has kept. No? I want you to know that the promise that God kept were costly. The promise that God kept is costly. No? It requires a great sacrifice. No? Meron po siyang sakripisyong ginawa. No? The promises that God kept were not only an easy to keep. No? Hindi naman sinabi ng Diyos, no, na sige, basta pangako ko 'yan, no? Pero yung pangako na ginawa ng Diyos, hindi po ganun kadali, no? Nor they promise that are cheap to God, no? Hindi po 'yan kumbaga simple lang sa Panginoon, no? This is a very expensive and it requires a great sacrifice, no? Alam niyo po, ang ating Panginoon, galing po siya Jesus had to come on a long journey, no? To keep God's promise to us. Jesus came all the way from heaven to earth, no? Wala pong pwede magsabi gaano kalayo yung langit sa lupa, no? Pero ang masasabi ko lang po mga kapatid, sobrang layo po ito than we can imagine. Yung langit at lupa. Settled na ang Diyos doon eh. Pero ba't kailangan niya pang magkatawang lupa, no? So everything in heaven is amazing, no? Yung sahig niya gold, no? It's wonderful and perfect.
no? At lahat na ito, iniwan ito ni Kristo. Dahil lang sa isang hindi natitinag na pangakong iyon, no? And He came to our sick, decaying, despair-filled, dying earth in order to keep God's promise. And the journey was so long, my friends, no? Far longer than the travel of the Israelites, no? And there was sacrifices too na ginawa po ng ating Panginoon, no? That is more costly. Keeping God's promise didn't cost Jesus money or things or fame, no? It cost Him His life. It cost Him His life just for you and me. Okay? And that journey was long and the cost was great, no? But God in Jesus kept that promise anyway. Kahit na po, di ba naalala niyo po, one time I shared to you na the time before na ipagkanulo ang ating Panginoon, na nalangin ng Panginoon, nanangis po siya, sabi niya kung pwede lang na wag dumaan ang suffering na ito, no? Pero sabi niya, ngunit kalooban mo pa rin ang dapat mangyari, no? So, sobrang grabe yung pong journey na ito para lang masunod yung pangako ng Diyos, no? He came to earth so that all of God's promises could be fulfilled in Jesus. Could be fulfilled in Jesus, no? So that you and I will receive all good things that God has promised us. With that one promise, mga kapatid, all the promises of God, no, are yes and amen. Amen? So, that is why, when we pray in Jesus' name and end up in amen. Naintindihan na po natin, no? To pray in Jesus' name is to acknowledge that our access to God in prayer comes only through Jesus. Walang ibang pangalan. Kasi sabi sa salita ng Panginoon, walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalang Jesucristo. There is no mediator between God and man. No? And to pray in Jesus' name is to acknowledge that Christ is the only way, that our standing before the Father is based on the finished work of Christ alone. Dahil lang sa ginawa ni Kristo. You know? Kaya kung tayo po ay pupunta sa panalangin natin, mananalangin po tayo sa Ama, no? Hindi po ito nakabase kung tayo po ay mabait o may mga maganda po tayong nagawa o ginagawa, no? Kung hindi sa pamamagitan po ng relasyon po natin sa ating Panginoon. Kaya nga po kapatid, no, sana po bigyan natin ng halaga yung panalangin. Importante yung panalangin sapagkat yung panalangin ay direktang pagkikipag-usap sa Diyos. Hindi niyo po kailangan pumunta sa mga pastor na ipag-pray niyo naman po ako. No? Alam niyo po sa Marikina, meron pong isang nagpa-pray sa akin. Bigla ako kasi katatapos lang ng aming intercessory prayer. Lapit po siya sa akin, Pastor, pwede po bang magpa-pray? O sige, ano gusto mo pag-pray? Inaputan niya akong 50 pesos. Ano to? Para ipag-pray niyo ako. Ano ko, santo? No, binigay niya ako as in 50 pesos. Sabi ko, hindi ko kailangan yan. Ang kailangan mo si Kristo. No? At ang ipagpe-pray ko sa iyo, hindi yung pabor sa iyo, kundi yung kalooban ng Diyos. Amen? Kasi po, mga kapatid, ano, lalo na po, lahat po tayo gusto po natin ng good result. No? Yung, kung ano yung kaya nga tayo nagpe-pray na kapag nanalangin po tayo, meron tayong gustong result. At yung gustong result na yon, ay sa tingin natin ay best result kasi gusto natin Kapatid, walang masama sa panalangin na yon, no? Pero ako po naniniwala ako na kung tutugunin ng Panginoon yung panalangin mo, ito po yung gusto niya. Sapagkat yung gusto niya is the best result. Amen? Kasi po, lahat tayo may gustong mangyari sa buhay po natin Paano kung nangyari iyan, pero meron palang epektong hindi maganda? Kaya po ako pag ginanalangin, sinasabi ko kung ano yung panalangin ko. Pero sa dulo ng aking panalangin, lagi ko sinasabi, subalit kung ano po ang kalooban mo para sa akin, siya pong mangyari. Di ba? Katulad na panalangin ni Jesus. No? Ang sabi niya, Panginoon, kung maaari lang, huwag akong dumaan o huwag kong daanan itong paghihirap na ito. Pero ano sabi ng Panginoon? But yet, not my will, but your will be done. No?
lalo na po mga kapatid, no, wag po tayong mainip sa lahat ng mga panalangin po natin. Kasi God is never late and God is never early. Amen? Lagi niyang ibibigay sa atin tamang panahon. No? Minsan, late na, matagal na. No? Nagpe-pray tayo ng God's will. Ang tagal-tagal na, nagagalit ka na sa Lord, di ka na nagsisimba. No? Tumataya ka pa ng loto para yumaman. Pero hindi natin alam, mga kapatid, inaayos muna ng Panginoon yung ating karakter upang pag tinanggap mo yung panalangin mo sa Diyos, handa ka. Amen? Kasi po, marami tayong panalangin na maganda na pag natanggap po natin ito, hindi ka pala handa, ikasisira mo yan at yung relasyon mo sa Diyos. Naintindihan po natin, mga kapatid. So very important po, mga kapatid, na panghawakan po natin yung pangako ng Diyos at kung sino yung Diyos ng Biblia. No? So, we come to Him in prayer, not because of our good works or accomplished, but in Jesus' name. No? One of the most important things that happens through the name of Jesus is God can save you. Okay? God can save. Sabi nga, may isa nagtanong po, sabi po nila, paano po naligtas ang tao ng Old Testament? Paano po naligtas? Paano po naligtas si David? Paano naligtas si Moses o si Joseph? Ano po? Because of their faith. Kasi wala pa si Kristo noon eh. Okay? Kaya, at dahil sa panahon po natin ngayon, na dumating po yung ating Panginoon, at sumunod po siya, doon po sa isang unshakable faith, promise ng Panginoon, lahat po tayo ay under na doon sa grace ng ating Panginoon. No? Ibig sabihin, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, God can save you. No? His promise to save us from spiritual death is the foundation and the beginning of His relationship with us. No? Sabi po sa Matthew 10:13, dahil po kay Kristo, no, asa na ba yan? Yan. So sabi ganon, sabi po sa Romans 10:13, everyone who calls on the name of Jesus will be saved. Ang sabi po sa Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. And Romans 8 verse 1 and 2, there is therefore there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. For the law of the Spirit of life, which is in Christ Jesus, the law of our new being, has set you free from the law of sin and death. No? And while we are here waiting for the coming of Christ, no, this unshakable promise of God in Jesus makes everything possible to us. No? Sabi po sa John 16:23, when the day comes, no, you will not ask me for anything. I'm telling the truth, the Father will give you whatever you ask in Him, in my name. Because of that one promise of God, no, a Savior in Jesus, no, ay lahat po ay nangyayari sa pamamagitan na po ni Kristo Jesus, no. Ang sabi dito, that whatever you ask in Him, in my name, no, gagawin po yan ng ating Ama. And John 14:23, sabi po dito, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father's glory will be shown through the Son. That's one of the important promise na ibinigay po ng Diyos sa atin. Doon po nag-umpisa lahat. No? So, sa aking pong pagtatapos, no, sa message na ito, kailangan po nating pumunta sa isang desisyon, no, sa buhay po natin, na even though tayo po ay mananampalataya na sa Panginoon, dapat ma-realize po natin na kailangan po natin maging seryoso
sa ating pong relasyon sa ating Panginoon. No? Dapat alam po natin that even though mananampalataya na po tayo, we still sin. Tama po ba yun? We still sin. Nagkakamali, nagkukulang pa rin tayo. No? Pero hindi na po tayo masaya na nagkakasala. Hindi na po tayo masaya nagkakamali. That is why, di ba madalas pa nagkakamali o nagkakasala tayo, meron tayong tinatawag na conviction. Nako-convict na po tayo. Hindi katulad dati, okay lang normal lang makasala. Ngayon po, hindi na. No? Tayo po ay nako-convict sapagkat alam po natin, nagkakamali tayo at nagkakasala tayo sa Panginoon. Maybe you realize now that you are not blameless. No? And you cannot come into God's presence kapag nagkakamali po tayo. Or maybe you want to be close to God and you want to go to heaven when this life is over. No? Or maybe you want to know for sure that all of God's promises are yes and amen. No? Tayo po natin tumayo sa oras na ito. The Bible said that all of God's promises are available to those who accept Jesus as their Lord and Savior. And because Jesus kept His promise, or Jesus kept God's promise, He died on the cross to pay the penalty of sin that we deserve. No? We can be forgiven and brought back into the fellowship with God. No? Kaya nga sabi nga sa Bible, no, when we trust Jesus to make us right with God and repent our sins, and then God wipes out that sin away, and His presence come into our lives. He promises to fulfill all of His promises in the Bible, including giving heaven. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, no, I want us to be serious about our relationship with Christ. No? Pag nangako po tayo sa Panginoon, no, gawin po natin. At bilang anak ng Diyos, no, kung mangangako ka naman sa ibang tao, dapat po siguruhin mong gagawin mo, sapagkat hindi ka lang nangako sa tao, kung hindi nangako ka sa Diyos. Ang Diyos nagpakita po ng magandang halimbawa na dapat po nating sundin. Sige po, let's worship the Lord in spirit and in truth. Bilang tapat at sandigan, sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang,
nanatili ang labis na kalakasan, mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan ng hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, Panginoon. Di kayang sukatin, let's declare, ang pag-ibig mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Sa mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Hallelujah. Thank you, Lord God. Yung isang pangako ng Diyos ang naging dahilan para ang lahat ng mga ito, lahat ng ginagawa po natin ay nagkaroon ng katuturan. Ito'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay. Tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. Lord, salamat po sa iyong pangako. Salamat po, Panginoon, sa kasiguruhan. Salamat po, Panginoon, sapagkat nandyan si Kristo, nandyan ang banal na Espiritu na patuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na punan mo ang aming mga puso ng lahat ng mga pangako mo sa iyong salita upang sa ganon, O Diyos, ay sa buhay na ito, Panginoon, ay maranasan po namin ang hindi natitinag na pananampalataya. Lord, salamat po na sa kabuuan ng linggong ito ay ipaparanas mo sa amin kung gaano ka kadakila, Panginoon. Lord, tugunin mo ang lahat ng aming mga panalangin. At lalabas po kami sa lugar na ito, pinagpala sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. God bless po sa bawat isa.